na kahit ang dami mong problema, na kahit patong-patong ang mga pinagdadaanan mo, ano pong nararanasan ng isang anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya? Meron ka pa rin kapayapaan, di ba? I hope and pray na nararanasan niyo po yan ngayon. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa daming challenges ng life ngayon, iba ka, nagbe-breakdown na lang, right? Na mentally, hindi na sila naging okay. Sa lahat ng challenges ng buhay, wala nang pinakamaiging gawin, kundi ang sumunod pa rin sa Panginoong Diyos. Amen. Dahil ang kanyang salita naman, hindi naman ito for your harm, di ba? Jeremiah 29:11, anong sabi? I know the plans I have for you, plan to give you hope in the future. So malinaw na ang lahat ng sinasabi dito is for our good as well. Why not follow the Lord instead? Kaysa murmur ka at mag-disobey sa Lord. Sunod na lang tayo sa Panginoon. That's the best thing that we can do for us to experience the peace and the joy that truly comes from the Lord. Mayroon akong mga guidelines dito. I'd like all of us to check. Check din po yung sarili po ninyo. As we apply this. Tayo ba? O ikaw ba? Ako ba ay namumuhay sa pagsunod? Hindi lang basta pagsunod, kundi pagsunod ng tao sa puso, pagsunod ng buong buo sa aking Panginoon. Pag-ibig ba ang motibasyon ko sa pagsunod? O dahil sumusunod ka dahil may kapalit kang hinihingi? Sa proseso ng pagsunod, saan ka ba dependent? Sa sarili mo o sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay mo? At sa iyong pagsunod, nakikita ba ng mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw ay isang magandang testimony? Nakikitaan ka ba ng mga fruits of the Spirit? Namumunga ka ba? Benefits per se, once again. Narinig na natin ito. Alam na natin ito. Pero naniniwala ako na isang mahusay na larawan, isang mahusay na picture, pag pinag-usapan ang benefits, ay isang buhay na nagliliwanag, isang buhay na nagbabago, isang buhay na binabago sa biyaya at tulong ng Diyos to be like Jesus. Sa mundong ito, mahirap gawin yan. Pero walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Sa text na ito, or sa verse na ito, inaanyayahan tayo sa isang malalim at buhay na relasyon kay Jesus, kung saan ang pagsunod ay hindi pabigat, kundi pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. At sa ating pagsunod, nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig tulad ng pananatili niya sa pag-ibig ng Ama. At dito natin mararanasan ang kagalakan, pagbabago, at isang masaganang buhay. Nawa po sa ating reflection today, ang panalangin natin, Lord, I will follow you 100%. Lord, I will obey you. Hindi dahil sa mga blessings per se, I will obey you dahil ano po? Dahil mahal kita. I will obey you. Susunod ako sa inyo, O Diyos. Dahil naranasan ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangunguna, at yun ang aking i-testify sa mga taong nakapaligid sa akin.